Biglang naalimpungatan si Margaret sa gitna ng gabi. Isang iyak ng sanggol ang umalingaw-ngaw sa labas ng pinto ng kanyang silid sa inuupahang boarding house. Sandaling nanikip ang kanyang dibdib. Ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso habang pilit inuunawa kung totoo nga ba ang ingay na kanyang narinig. Ilang sandali pa nang humupa ang kanyang kaba, pinilit niyang paniwalain ang sarili na marahil ay panaginip lamang iyon. Isang guni-guni ng pagod niyang isip mula sa mahabang unang araw ng klase sa kolehiyo. Freshman pa lamang si Margaret sa universidad. Mula pa siya sa probinsya ng Sorsogon kaya minabuti niyang mag-board na lamang malapit sa paaralan na kanyang pinapasukan sa Maynila. Mura ang upa sa boarding house, isang pambihirang pagkakataon na hindi na niya pinalampas. Isang sakay lang ng tricycle ay naroon na siya sa universidad. Praktikal, tahimik at sa unang tingin, ligtas. Ngunit sa gabing iyon, tila may ibang kwento ang lugar na unti-unti niyang madidiskubre sa pagdaan ng mga araw. Kinaumagahan, habang tahimik na nag-aalmusal si Margaret, lumapit sa mesa ang isa sa mga kapwa niya boarder. Shane, may narinig ka bang kakaibang ingay kagabi? Marahang tanong niya. Napatingin sa kanya si Shane, bahagyang nanlaki ang mga mata. Oo, mga bandang 3:00 ng madaling araw. Ang weird nga parang may sanggol na umiiyak. Napalunok si Margaret. Kala ko panaginip lang yon. Walang salitang namagitan sa kanila matapos yun. Animoy sabay silang nilamon ng katahimikan at ng takot na hindi nila maipaliwanag. Pagsapit ng gabi, tila normal naman ang lahat sa boarding house. Walang iyak, walang yabag, walang kakaibang tunog. Mahimbing na nakatulog si Margaret, wari na pagod na rin ang kanyang isip sa di maipaliwanag na takot. Eksaktong 6:00 ng umaga nang tumunog ang kanyang alarm clock. Magaan ang pakiramdam niya, tila may kakaibang siglang dala ang umagang iyon. Ngunit nang tuluyan na siyang bumangon at abutin ng kumot upang tupiin, biglang nanlambot ang kanyang mga tuhod. Ang kanyang kama ay tigmak ng dugo. Isang malakas na sigaw ang bumasag sa payapang umagang iyon mula mismo sa silid ni Margaret. Agad na napasugod si Shane papunta sa kanyang kwarto. Ngunit nang masilayan niya ang kama na puno ng dugo, hindi rin napigilan ni Shane ang sariling mapahiyaw sa matinding kilabot. Nanginginig ang kamay ni Margaret habang tinatawagan ng may-ari ng boarding house. Ikinuwento niya ang sunod-sunod na kakaibang pangyayaring kanyang naranasan sa maikling panahon ng paninirahan doon. Hindi naman nagatubili ang landlady at dumating kinagabihan upang personal na siyasatin ang kalagayan ng kanyang mga boarders. Ayon sa kanya, 1 taon pa lamang mula nang mabili niya ang bahay. Matagal umano itong nakatiwangwang at kamakailan lang nila ito na ipa-renovate bago pa upahan. Naipa-bless niyo na po ba ang bahay, ma'am? Marahang tanong ni Margaret. Sandaling tumahimik ang landlady bago sumagot. Naku iha, hindi Kasi iba ang relihiyon namin. Biglang natigilan si Margaret. Napaurong ang kanyang dila. May hiya siyang naramdaman sa pag-aakalang baka na-offend niya ang kanilang landlady sa kanyang tanong. At upang mabasag ang waray pagkailang sa sitwasyon ay nagwika ang landlady. Samahan niyo na lang akong dalawa at ipag-pray over natin ang bahay na ito. At yun nga ang kanilang ginawa. Nang sumapit ang gabi, napagpasyahan nilang matulog muna sa iisang silid. Pareho silang takot na maiwang mag-isa, lalo na matapos ang mga nangyari. Diretso man ang kanilang tulog, mababaw naman ito. Tila ba ay may nakabantay sa bawat paghinga nila. Nagising silang dalawa sa tunog ng alarm clock ni Shane, 6:00 na ng umaga. Sabay silang bumangon upang maghanda ng almusal. Ngunit paglabas pa lamang nila sa sala, agad silang napatigil at nanghilakbot. Sa sahig ay bakas ang maliliit na yapak ng paa. May bahid ng dugo, maliit, manipis at animoy mula sa isang bata. Nangangatog ang kamay ni Margaret nang ilabas niya ang kanyang cellphone at agad itong kinuhanan ng litrato. Ipinadala niya ito sa kanilang landlady bilang patunay na hindi katang-isip ang mga kababalaghan sa bahay na iyon. Hindi na sila nagdalawang isip, nagkasundo silang maghanap na agad ng bagong malilipatang boarding house. Hindi na nila kayang tiisin ang takot na sa araw-araw ay bumabalot sa kanila. Ngunit habang papunta si Margaret sa banyo, bigla siyang napatigil. May isang sanggol na mabilis na tumakbo sa kusina. Hubad, maputla, at hila-hila ang isang pusod na tila hindi pa napuputol. Nanlamig ang buo niyang katawan. Hindi siya makagalaw, hindi makasigaw. Hanggang sa niyanig ni Shane ang kanyang mga balikat. Agad niyang ikinuwento ang kanyang nakita.
Sa matinding gimbal, hindi na sila nag-abala pang maligo. Kinuha nila ang ilang gamit at tuluyan nagpasyang umalis upang maghanap ng bagong malilipatan. Ngunit nang buksan na nila ang gate ng boarding house, may isang matandang ale na nakatayo sa kanilang daraanan. Umalis na kayo dyan sa bahay na yan. Mariing babala nito. Magkahalong takot at pagtataka ang naramdaman nila. Bakit po, Nay? Nanginginig na tanong ni Margaret. Ano po ang alam ninyo tungkol sa bahay na ito? Hugad yan ng mga kaluluwang hindi matahimik. Tahasang sagot ng matanda. Kung gusto niyong malaman ang katotohanan, sumama kayo sa akin. Dinala sila ng ale sa kanyang bahay. Doon niya isinalaysay ang tunay na kasaysayan ng boarding house na yon. Ipinakita niya ang larawan ng kanyang anak na dalaga na halos kasing edad nilang dalawa. Mahigit 2 dekada na raw ang nakakalipas, may anak siyang nag-aaral sa parehong universidad na pinapasukan ngayon ni Margaret at Shane. Freshman din noon ang kanyang anak. Ikalawang semester nang mapansin niyang palaging balisa ang dalaga. Wala halos ganang kumain at madalas ay nagkukulong sa kwarto. Paglipas ng 2 buwan, lalo pa naging kakaiba ang kanyang kalagayan. Naging sakitin, maputla at tila unti-unting nauubos ang lakas. Isang araw, aksidente niyang nakita ang shorts ng kanyang anak na may malaking bahid ng dugo. May mga pagkakataon ding natagpuan niya ang mga bedsheet nito na nakatago sa aparador. Tigmak ng dugo. Inakala niyang dinatnan lamang ito ng buwan ng dalaw. Ngunit isang araw, bigla na lamang nahimatay ang dalaga sa eskwelahan. Isinugod siya sa ospital, ngunit sa araw ding iyon, binawian siya ng buhay. Ayon sa mga doktor, ang kanyang anak ay hindi basta dinugo. Ito raw ay pagdurugong dulot ng iligal na pagpapalaglag. Dahil sa matinding impeksyon, nagkaroon ng multiple organ failure ang dalaga. Doon niya nalaman ang buong katotohanan. Ang bahay na tinitirhan ni na Margaret ay dating bahay ng isang kumadrona na lihim na nagsasagawa ng abortion. At ang mismong silid ni Margaret, iyon ang kwarto kung saan ginagawa ang krimen. Matapos mamatay ng kanyang anak, hindi sila tumigil sa paghahanap ng hustisya. Sa isinagawang raid ng mga pulis noon, natuklasan ang mga garapon na naglalaman ng mga sanggol na sapilitang kinuha mula sa sinapupunan. Ang iba pa nga ay nakabaon sa likod bahay. Maraming estudyanteng nabuntis at doon humingi ng solusyon. Ngunit hindi lahat ay pinalad. Mahigit 5 kadalagahan ang namatay dahil sa maling pamamaraan. Nakulong ang kumadrona ng habang buhay at doon na siya binawian ng buhay. Kalaunan, narimata ng bangko ang bahay. Dahil sa madilim na kasaysayan nito, walang nagnais bumili. Hanggang noong nakaraang taon nang may isang balikbayan na nagkaroon ng interes dito. Matapos marinig ang kwento, agad ding lumipat sina Margaret at Shane ng boarding house. Ang tanging hangad nila ang matahimik at payapang gabi. Maswerte pa rin sila dahil ang kanilang nalipatan ay mas malapit sa eskwelahan at mas mura ang upa.